panganay, automatic na kaagapay ni nanay at tatay. Mula yan sa gawaing bahay hanggang sa paggabay sa mga nakababatang kapatid. Pero mahirap kung ang responsibilidad ng magulang tuluyan ng ipinasa sa panganay. Yan ang sitwasyon ni Frizel na tumatayo ng nanay sa tatlo niyang nakababatang kapatid. Si Frizel na ang nagpapaaral at nagtutusto sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang mga kapatid. 3 years, 4 years ago po, dun po ako nag-start mag-provide for my siblings po. So yung mga father po nila is may kanya-kanya na pong family. And then yung mother po kasi namin is, kumbaga parang, ako po yung mother ko po is parang tinalikuran na po ako and sila po. Aminado si Frizel na hirap siyang pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Sinasabi naman ng father ko na parang hindi mo naman sila responsibilidad, bakit ikaw ang nagpapaaral. Pero sa sarili ko kasi talaga, pinaka-importanting tao yung mga kapatid ko sa akin na gusto ko makita silang okay, gusto kong makita sila na makapagtapos. Aminado si Frizel na maraming beses na siyang napagod, pero hindi raw niya magawang tumigil. Sa tuwing iniisip ko na pag tumigil ako, paano sila? Yun, palaging paano sila? Pero gusto ko palaging ipakita sa kanila na may isang tao na lumalaban para sa kanila. So kahit anong pagod, kahit anong hirap, sila talaga yung dahilan. Payo ng eksperto, dapat matutunan ni Frizel na ipagbuni ang kanyang achievements, maliit man o malaki. Importante yun kasi yun ang bubuo ng pagkatao o yung self-esteem mo, kumbaga yung paniniwala mo sa iyong sarili. And at the same time, yung self-efficacy, yung paniniwala mo sa iyong kapasidad na maaaring makatulong para maging springboard for the next day. Ate Bebe, I love you. Naku, si Frizel. Ang dami siguro nakaka-relate din si Frizel. Pero hindi lahat ng panganay, hindi lahat ng mga sitwasyon na ganyan, actually, parang ganyan ka, sabihin na nating severe. Kasi parang wala na, grabe rin yung binubuhat niya. Tatanong ko yung mga, nandito mga panganay. Ito ba ay something that you can relate to? Yung mga yan? Mga panganay talaga ba? Ay, naku, yung mga panganay talaga. Wow! Talaga? Wow! Ikaw bilang mo. Alam mo, bunso. ikaw ang utusan. Ikaw ang dakilang utusan. Hindi. Nay, tayo. Sumbong. Dakilang sumbongero. Kasi di ba sabi nga kanina, yun, pwede ka mag-utos, ikaw ang boss, pero lahat ng responsibilidad. Pero ako kasi, Mami, palagay ko ang pagiging panganay is actually an honor. Pag ikaw ang una kasing anak, ikaw ang tagapagdala ng bandera ng pamilya ninyo. Ikaw ang tinitignan ng lahat ng ibang mga tao, mga pamilya, kaibigan, at mga nakakilala sa magulang mo. Kasi sabi nila, di ba, ang mga anak daw natin ay pinapalaki natin. Pero ako naniniwala ko na ang mga anak natin ang nagpapalaki sa atin. At kapag panganay ka, kapag may oportunidad kang tumulong sa pamilya, I think kung bukal sa loob mo, you should do it. Pero hindi ito obligasyon para sa akin. Kasi si Cap, hindi ko inuobliga yan. Lagi kong sinasabi sa kanya, anak, alam mo ba, napakaswerte mo dahil hindi ka hinihingan ng kahit na ano para paaralin ng mga kapatid mo. Si Cap na panganay Si Kali, mo. oo. Kali na panganay Pero mo. ako kasi, Mami, I started working at 12 years old. Nagkaroon ako ng kapatid na may leukemia. Tulong-tulong kami. Kasi hindi naman pwedeng tatay ko lang ang gagawa niyan or nanay ko lang. At dahil panganay ako, nakita ko yun na parang I brought it upon myself na ay kung pwede ako, kasi kinuha kong artista, Mami na-discover ako, ganun siya Tapos naisip ko, kung ang Diyos nga ay gumagawa ng paraan para mabigyan ako ng oportunidad, wag ko yung sayangin para makatulong sa pamilya. But again, iba yon kasi iba-iba ang circumstances ng mga tao. Pati sa kay Frizel, sa kanya kasi merong paglisan yung kanyang ina, 'di ba? So, matik na parang kailangan niya talagang gawin. Pero sa akin,
I'm sure naman ang nanay at tatay ko, hindi naman nila din ako gustong obligahan. Pero ako na yun. Kapag panganay ka, may instinct ka na tumulong. Instinct sa'yo na maging protective sa mga kapatid ko. Kung anong kaya, kung anong meron ako, dapat meron sila. Ganon ako. May instinct ka ba? Meron. Hindi, actually, in fairness naman kay Justin, nakikita natin niya pagdala-dala niya dito yung kanyang bunsong kapatid. At saka mapamilya siya talaga, Mami. Yes. Pero mahirap, of course, di ba? Mahirap talaga. Pero wala, parang feeling ko kasama din sa kultura dito sa Pilipinas na tulungan, as Dimple said. No? Yes. And yun, parang ako din, working student din ako. I worked my way through college, gano'n. Commercials din ako nung bata ako, di ba? So parang meron akong sariling spending power kahit pa paano, di ba? Minsan tulong-tulong din, di ba? But, yun, tulungan. Tulungan. Talaga. It's in your nature din eh. Ako naman, Mommy, kasi medyo iba yung dynamics ko siguro because for a long time, I was an only child bago ako nagkaroon ng mga kapatid. So, super agree ako sa sinabi ni Mama Dimps na innate na sa amin yun. Pag bigla ka nagkaroon ng kapatid, biglang kakaroon ka ng gusto mong maging protective, ano? But growing up also, just to share my story, I started working also very young. 12 pa lang nag-audition na ako. But that's because I also wanted to help my family naman at that time kasi hindi kami masyadong well-off. So more of, yung pressure ko, hindi ko man nakuha sa pagpaalaga sa mga kapatid in a financial matter, in a financial way. More of, na-feel ko naman yun sa family ko, sa parents. Pero just the same, yung saludo ko kay Fraisel. Kasi, di ba, para i-devote mo na yung buhay mo para sa mga kapatid mo. And she had to step up eh. And she knew she had to do it. And bukal yun, open yun sa loob niya, di ba? Yun yung doon ako saludo sa kanya. Kasi doon makita yung tunay na pagmamahal bilang ng mga ate at kuya. Masasabi ko lang, kahit hindi ka panganay, makaka-relate ka pa rin. Yes. Si Jess, wag ako. Definitely, especially sa panahon ngayon. Kasi nung kabataan namin, sa totoo lang, dahil maganda rin yung spacing nung pagkakapanganak sa amin, pantay-pantay na tigta 3 taon. So nagkakaroon ng pagkakataon maging bata yung bawat isa sa amin na meron kang gabay na mas matanda sa iyo ng 3 years old. At the same time, walang pressure doon sa mga kapatid ko. Ibig sabihin, na-enjoy ko yung pagkabata ko dahil at kami may kanya-kanyang linya sa buhay na sinusuportahan ng mga magulang namin. Pero hindi lahat ng pamilya, ganon ang kinalalakihan o ang karanasan. Pero ngayon, mas nararamdaman ko yung pressure ng pagtulong sa pamilya only because ako na lang din yung walang pamilya. So lahat sila meron ng ibang tao na iniintindi. So ako yung sarili ko lang, sa totoo lang, yung iniintindi ko. So ibig sabihin, mas ngayon ko nararamdaman yung pressure na ako naman yung susuporta dun sa pamilya ko. Doon kayo sa lahat kayo, no, it seems na meron kayong, kahit paano, meron pa rin kayong choice. Pero marami katulad ni Fraisel na parang wala ng choice. So siguro yun ang unang kailangan malaman. Kailangan pag-usapan nyo, tingnan nyo kung meron ba talagang parang, meron tayong konting spasyo dito na pwede ako mamili na hindi ko gawin ng ibang bagay, gawin ko ibang bagay. So yung communication, di ba? At kung alam mong may space, set yung boundaries mo. Yung parang pwede bang etong panahon na to or weekend sa akin lang. Kung kaya, di ba? Kailangan lang talagang alamin kung meron talaga. At kung hindi naman, dito na tayo papasok dun sa sinasabi nilang radical acceptance. Tingin ko yun ang kailangan ni Fraisel kasi etong realidad niya. Wala na tayong magagawa dun sa sitwasyon niya at siguro marahil marami din ang may mga ganyang sitwasyon. It is what it is. Sabi nga nila, ito na ang reality. Paano tatanggapin? Yun ang kailangan kasing gawin. Tatanggapin mo. So ito na siguro yung mga payo. Paano ba ginagawa yung radical acceptance, yung mga bagay na wala ka ng control, nandyan na. So siguro ang unang paalala is, unang-una isipin mo yung mga bagay, may konti pa naman na pwede mong kontrolin, di ba? Halimbawa, kay Fraisel. Ako na lang, di ba, since akong bahala sa inyo, di ako mamimili ng lahat ng susuotin niyo, ng kakainin natin. These things that kind of still give you some power, di ba? Para naman kahit papaano ma-appreciate mo pa rin na meron pa rin mga ibang bagay na pwedeng ikaw ang magdikta. Diba? Para naman, di ba, konting pakonsuelo. Yes. Yun. And then, pangalawa, yung kasi radical acceptance means talagang iintindihan mo nga that there is nothing that you can do about the situation. So, maybe you want to also focus on gratitude. Kasi meron ng mga bagay na pwede ka pa rin magpasalamat pa. Buhay ka, healthy ka. Diba?
kayang-kaya mong, like katulad ni Fricel, meron siyang means na kahit pa paano, tustusan yung mga bata. At saka, mahal na mahal siya nung mga bata, di ba? Nakita naman natin yung balik sa kanya nung ano. And number 3, and this is always naman paalala sa lahat ng lahat ng mga merong mga pinagdadaanan, yung self-care. Do not forget talaga yung sarili mo. Walang excuse na hindi mo or wag kang magigilty na bigyan ng panahon yung sarili mo kasi hindi mo talaga maalagaan yung mga taong nakapaligid sa iyo, yung mga responsibilidad mo kung hindi mo intindihin yung sarili mo. Pero Fricel, grabe. Talagang saludo kami sa iyo at maraming salamat sa iyo dahil i-share mo yung kwento mo sa akin. Yes. Saludo kami sa'yo. Gusto yung sinabi ni Mami, huwag mag-guilty kung yung sarili mo yung aalagaan. Galing. Try mo din. Try mo din, Justin. Try mo. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.